Yan discussion po natin ngayon, no? Or announcement na sinasabi, no? So saan po ba tayo magre-reinvest, no? At ngayon lalo ngayon kumikita tayo pero hindi naman ganun kalaki pero araw-araw tayong kumikita, no? Pag naipon yan ng isang buwan, malaki yan, no? So saan po tayo magre-reinvest, no? So dito ba sa ating quail farming business? Ayan, ayan sila. Lalaki na nila. Sa lettuce farming ba? Ayan. Or sa mga game fowls po natin. Ayan, no? So, sa totoo lang, himay-himayin po natin, no? Ang lettuce farming po natin, lalo tong DIY hydroponics po natin, ginastusan po natin yan sa totoo lang ng 10,000. Kasama na lahat, no? Labor, materials, tapos ito, no? And di naman po yan minamadali, no? Andiyan lang naman yan, no? So tataniman din po natin yan, pero passive income po siya, no? Passive income po siya. Okay? So ekes na po muna yan. Diyan lang po yan. Hindi natin ihihinto yan, alright? Doon naman tayo sa mga game fowls po natin. Ihihinto ba natin to o hindi? Hindi po. Hindi ko po ihihinto to, no? Ang gagawin ko lang is magha-hard calling po ako ng mga individuals, lalo sa mga lalaki, no? Tatanggalin natin yung mga asil looking na mga oriental sweaters po natin. Tapos ang ititira natin yung mga Texas looking, no? Na oriental sweaters po natin, no? And that time, makakapag-select tayo dahil kukunti na lang kung kuha na matitira. Masiselect na po natin na maayos kung sino po yung talagang dapat nating ituloy ang breeding, no? At andiyan lang naman nakawala yung mga 5K sweater natin. Nasaan na ba sila? Dalawang 5K sweater yun mag-ina, no? Yun yung ina ng mga oriental sweaters po natin, no? Selective breeding lang tayo, no? So, kunti lang ang production, pero gusto ko quality, no? Hindi man quality sa muka, quality sa laruan. Ayan, yung pumapatay, no? Ayoko po kasi na ang pangit na nga ng itsura ng mga manok natin, mukha ng mga asil, wala pang galaw, no? Wala pang killing instinct. Gusto ko yung may killing instinct po. Kahit hindi ganun kagwapo katulad ng golden boy sweater natin ando doon, at least, patay, no? At subok po yung mga asil Bostons po natin, no? Na tito at saka mga tito nila ay nagpapanalo po, no? Nagpapanalo. Yung kapatid po ng tatay nila, no? So, nagpapanalo. So, okay na ako doon, no? Wala na akong ganong question po dyan, no? So, dito po tayo magre-reinvest. Yes po, no? Dito po sa ating mga quail, no? Ayan, dito po tayo magre-reinvest. Wala na pong question po yan, no? Dito po talaga. Okay? Kasi ito po, although hindi ganong kalakihan araw-araw ang binibigay na pera, no? Actually, malaki rin eh. Kung magbebenta po ako ng itlog kada araw, nasa close to 1,500 kada araw ako. No, opo. Kasama fertile eggs at saka table eggs, no? 1,500 po. Kaya kong kumita, no? Sa isang araw ng 1,500. Ayan, no? So, ito dito po tayo magre-reinvest. Uy, may itlog. Kaso nga lang iba yung kulay. Ayan, no? Ay, basag. Basag to. Reject, no? So diyan po tayo magre-reinvest sa ating mga pugo, no? At katulad nga niya, nag-start na rin po tayo magre-invest sa facilities nila, no? Paunti-unti lang, kayang-kaya natin to. Ayan, yung scratch pen pina-convert natin into brooder, no? Tapos itong growing pen natin pina-convert ko din, no? Yan dalawang brooding pen, growing pen natin. Ito at saka ito, kinonvert ko na po yan, no? Pina-convert ko na yan. At yung iba dyan, ako nang gumawa, no? Para at least makamenos tayo sa gastos. Okay? So, dito ako nagre-reinvest sa quail farming business. Bakit? Kasi, unang-una ang reason ko, kahit anong edad, no? Ay mabibili or bibili ng quail eggs po natin. Vendor, bata, matanda, babae, lalaki, or kung sino man ang gustong bumili ng quail egg, bibili at bibili, no? Unlike sa game fowl, okay, ang mga client mo dyan is mga sabungero. So therefore, kung sabungero mga client mo, makutino sila, no?
Katulad niyan, yung sa atin, sabi daw, no? Wala raw quality, no? Hindi na agad papasa sa kanila yan, no? Baka baratin pa yan, no? So, ang gagawin ko na lang is controlling ko yung population ng mga lalaki para at least konti lang pipilian ko sa ibabak to mama ko or i-cross sa mga sweaters, no? Soon, no? Or sa hinaharap. So, dito tayo mag-focus sa quail farming business po natin. No? Ayan, katulad niya, no? 'Di ba? Meron na tayong 150 pieces na itlog ng pugo, no? So nasa 200 plus na po 'yan. 'Di ba? Tapos may mga darating pa mamayang itlog. Kung ibebenta ko po 'yan, no? Aabot po 'yan ng mga 250 to 300 pesos sa table eggs. Pero kapag may bumili po ng ating mga fertile eggs, ay nako po, times 5 po siya. No? Kasi one fertile egg is equivalent na 5 pesos each po tayo, no? Okay? Kaya times 5 po siya, no? So, yun, dito tayo mag-i-invest. Wala nang question doon. Sabi ko nga noon, di ba? Ano yung top priority ko dito? Quail farming talaga. Pangalawa is lettuce farming. And pangatlo is yung game fowl farming po natin, no? So, at least kahit hindi natin priority ang game fowl or least priority natin siya, hindi nangangahulugan na papabayaan natin yung breeding program po natin. Okay? Kaya natin pagsabay-sabayin yan. Kayang-kaya po. Okay? Kaya-kaya natin i-manage yan, no? From breeding, brooding, growing ng mga quail chicks natin, tapos gaalaga tayo ng game fowls, kayang-kaya po natin yan, no? Sanay tayo dyan. No? Kasi malapit naman tayo sa dalawang paa na may dalawang pakpak na hayop, no? Okay? So, yun po. Dito po talaga tayo magfo-focus. Okay? At gusto ko soon, this year, makapagbenta na rin tayo ng mga day-old chicks, no? So, 25 pesos each yan. O, di ba? The times 25 na. No? Yung itlog, 1 to 2 pesos ang halaga. Pag binenta mo siya as fertile eggs, times 5. No? Kapag binenta mo siya as day-old chick, pag napisa, times 25 na po. No? At pag binenta mo yung quail chicks mo ng day 20 or RTL RTB na is times 35 pesos each na po siya. Yes po. No? Huwag po kayo mag-alala, gagawin ko po lahat ng kaya ko para makapagparami tayo. Dahil ginagawa ko rin naman po ito as business scale, no? Or nasa business side tayo. Nasa business side po tayo. Kaya huwag kayo mag-alala. Kung may mga available tayong quail, fertile eggs, may available naman tayo. Fertile eggs, day-old chicks, RTL, RTB, ipopost ko naman po yan. No? Ipopost ko naman po yan. Okay? Pwede nyo akong dalawin dito sa yard or pwede tayong meet up around Castillejos po. No? At syempre, at least makamenos tayo sa gasolina. No? Matatalo tayo sa gasolina tas minimum 100 pieces lang. No? RTL 100 pieces nasa 3.5 lang 'yun, no? 3,500 to 3.8, di ba? So matatalo tayo, no? At depende na lang po 'yan, no, sa pagkakataon. All right? So dito tayo magfo-focus. Lalayo pa ba tayo? Lalayo pa ba tayo? Tatanungin ko kayo. Ayan sila. Oh, di ba? So may isa tayong mortality rito sa mga pasisiw natin. At meron tayong 10 lalaki yata, no, na napapansin. All right? No? So maganda yung panimula natin kahit papaano hindi tayo na zero sa mga na-incubate nating itlog, no? So ito na ang susunod. Yan, dalawang yan. Siguro nasa more or less nasa more than 400 pieces yan na itlog, no? Close to 500. Tapos ito siguro nasa close to 350 kung di ako nagkakamali. Marami po to, no? Marami po yan, no? At iniisip ko po na mag-ipon ng breeders kahit 500 breeders natin at saka 500 layers, no? Plan ko dito natin ilalagay yung mga breeders, dito yung layers, no? Tapos magpapapisa tayo na magpapapisa, then pambenta na po siya. Yes po. Pambenta na po ang day old, pambenta na po ang RTL, RTB. Abangan nyo po yan, mabilis lang po yan. Dahil ang
quail ay mabilis mag-mature, no? Mabilis sila mag-mature. 30 to 35 days from the moment na napisa sila, mag-iitlog na sila. Magkakasta na po yung mga lalaki. Yes po, no? Kaya abang-abangan nyo po yan, no? Asahan ko po yung suporta nyo. Tulong nyo na po sa akin para at least makapag-ipon-ipon ako, makapag-save ako ng pera, at makapag-over the counter ako ng mga loan ko, no? At para at least mapababa na natin yung years, no, ng service natin, kasi hindi na ako pwede talaga po, no? Dahil comorbid na ako, tumatanda na rin ako. And at the same time, si mama ko po ay, ayan, pangit po yung tawag rito, yung kanyang findings po sa kanya. Kaya nag-decide na rin po ako, no? Kaya nagdo-double time po ako dito na tumaas yung income ko po, no? Monthly. Para at least makaipon-ipon, makapag-over the counter ako paunti-unti sa mga utang natin. So yan, nag-i-start na rin po tayo mag-breed. May mga pasisiw na tayo. At yun, hinihingi ko po yung suporta ninyo, no? At huwag kayong mag-alala, makakaasa po kayo na quality ang mga benta natin dito na table eggs, fertile eggs, DOC or day old chicks, at saka RTL, RTB. Huwag po kayo mag-alala, no? Huwag po kayo mag-aalala. Alright? So yun lang po. God bless po sa ating lahat. Peace.